Shalom sa inyong lahat. Ngunit tapat ang Panginoon, nagpapatibay sa iyo at magbabantay sa iyo laban sa masasama. 2 Thessalonica 3:3. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalahin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nasisiyahan sa iyong espiritual na mga pagkain? Paano kaya? Exodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, kami inanyuan ng inyong mga kamay. Bigyan mo kami ng pangunawa upang ang iyong mga utos ay aming matutuhan. Silang natatakot sa iyo ay makikita kami at matutuwa sapagkat kami umasa sa inyong salita. Amen. Pampitong leksyon, ang tinapay at tubig ng buhay. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga patas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain na para sa 2 araw. Huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. Exodo 16:28 hanggang 30. Yan ang ating susing talata. Matapos lisanin ang Ehipto, ang Israel ay nasa isang hindi malaman na paglalakbay sa lupang pangako. Humarap ang taong bayan sa isang mahirap at mahabang paglalakad at kailangan nilang matutuhan ang maraming bagong mga leksyon. Aakay at mangangalaga para sa kanila ang Panginoon at oo, nais niyang tulungan silang lumago. Subalit kailangan nilang matutuhan ang disiplina, pagtitimpi, sakripisyo, hindi makasarili, pagtitiwala sa Panginoon, at lalo na ang pagsunod. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, 3 milagrosong mga pangyayari. Ikalawa, isang malaking hakbang sa kasaysayan ng taga-Israel. At ikatlo, nasapatan ang espiritual na uhaw at gutom. Doon sa una ay 3 ang tatalakayin, mapapait na tubig, pugo at mana, tubig mula sa malaking bato. Sa ikalawa ay titingnan si Jethro at sa ikatlo ang tinapay at tubig ng buhay. Unang pagkakahati. Ang ating talata ay nasa Exodo 15:22 hanggang 27. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito'y mapait. Nagreklamo ang bayan kay Moses na sinasabi, anong aming iinumin?
Siya'y dumaing sa Panginoon at itinuro sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy. Inihagis niya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. Doon ay sinubok niya sila na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matwid sa kanyang mga mata at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sila'y dumating sa Elim, kung saan mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. Sa mga naratibo ng Biblia, iba't ibang papel ang ginagampanan ng iba't ibang tauhan, mabuti at masama, at kailangan nating bigyang pansin ang mga balangkas, lugar, pagsasaoras, at kontrabida. Gayunman, ang pinakamahalagang punto sa isang balangkas ay karaniwang ang solusyon at mga leksyong natutuhan. Hindi na iba sa mga salaysay na ito na ating pinag-aaralan. Ang dahilan ng kanilang problema. Gaya ng ipinakita ng yugto, ang Diyos ay ang tagalutas ng problema at ang taga-pamayapa. Gayunman, ang kanyang gawain ay ginugulo ng kawalang paniniwala ng taong bayan dahil sa patuloy nilang pagbubulong-bulungan at pagsuway. Nakaranas ang mga Hebreo ng grabeng mga komplikasyon kahit pa mga trahedya. Natamo nila ang maraming kahirapan dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala at pagsisisi. Ibig sabihin, sila ang may dahilan ng sarili nilang problema dahil sa kakulangan nila ng pananampalataya. Ang unang pagsubok sa pananampalataya. Ito'y nauugnay sa pangangailangan ng tubig. Hindi kagulat-gulat dahil mainit, malupit at yung kapaligiran ng disyerto. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, ang taong bayan ay nakatagpo ng tubig sa wakas. Ngunit mapait ito. At dahil hindi mainom ang tubig, matuling humapay-hapay ang panampalataya ng Israel sa kanilang nagmamalasakit na Panginoon. Gayunman, tumugon ng may awa ang Diyos at ang unang kababalaghan ay nagawa sa pamamagitan ng isang kaputol na kahoy. Siyempre, hindi naman yung punong kahoy, kundi ang Panginoon ang nagpatamis ng tubig para mainom ito. Kailangang matutuhan ng taong bayan ang mahalagang leksyon. Una, pagtitiis sa paghihintay para sa pagsasaoras ng Panginoon. Ang Panginoon ay ganoon. Ang timing niya ay tama-tama. Minsan, humihingi tayo, ibibigay niya yon. Ngunit hindi pa panahon. Kaya dapat matuto tayong maghintay. At ikalawa, na ginawa ang mga bagay ng Diyos sa pakikipagtulungan ng tao. Hindi inaalis ang kilos ng tao, sapagkat ang kilos ng tao ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya. Isang kondisyon, pagiging matapat. Gayunman, ang mga anak ni Israel ay
binaliwala ang napakaraming bagay at matuling kinalimutan ang mga dakilang mga kababalaghan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Kababalaghang maramdaming kaawit pa lang nila sa papuri sa Kanya, nagdedeklarang, "Sino ang tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, naka nakakasindak na maluwalhating gawa ng gumagawa ng kababalaghan." Pero nyo, katatapos nila ng awit ng papuri, eh, hindi nagtagal. Bumalik na naman sila sa kawalan ng pananampalataya. At gayunman, kahit matapos ang kanilang pagmamaktol, nangako ang Diyos na hindi niya dadalhin sa mga Israelita ang anumang karamdaman na sumalot sa mga Egyptian. Iingatan niya sila. Mararanasan lamang nila ang pangako sa kondisyon na mananatiling tapat sila sa Kanya. Ang tanong ng leksyon na ito, anong mga pagsubok at pakikibaka ang dala mo sa iyong sariling-sarili? Ikaw mismo ang dahilan ng mga pagsubok at mga pakikibaka. Yun ang ibig sabihin. Anong kaaliwan ang makukuha mo sa kaalamang gumagawa pa rin ang Diyos para sa iyo kung makikipagtulungan ka sa Kanya? Hindi ka iiwanan. Dapat lamang ay tumutugon ka sa Kanya. Pangalawang pagtatalakay, Hugo at Mana. Exodo 16:12 hanggang 15. Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel. Pagsapit ng gabi ay kakain kayo ng karne at kinaumagahan ay magpapakabusog kayo sa tinapay. Nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" At sinabi ni Moses sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin." Sa talatang 31 ay tatawagin nila ito na mana. Paulit-ulit na rebelyon. Sa kasamang palad ay paulit-ulit na kayusan ng rebelyon sa mga kwentong ito ng paglalakbay. Ang taong bayan ay buong tanyag na nakakalimot na ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay tinutulungan sila ng nakaraan at nagbigay siya ng mga sagot sa kanilang mga problema. Katulad ng itong mana, pagkain, tubig na ininom. Pinahintulutan nila ang kasalukuyang mga problema na bulagin sila sa kanilang pangwakas na mithiin at ang kanilang naipangakong kamanghamanghang hinaharap. Ano ba yung pangwakas nilang mithiin? Hindi ba yun ang karating sa lupang pangako? Ito'y isang karaniwang problema din naman kahit pa sa bayan ng Diyos ngayon. Yung problema nila noon na bulag sa talagang mithiin. Di nila nakikita ang tunay nilang pakay dahilan sa mga nangyayaring problema sa kasalukuyan. Mga tuksong nakaugnay sa pagkain. Mahalagang mapansin na ang mga tukso sa Biblia ay madalas na nakaugnay sa pagkain. Sa halamanan ng Eden, ang pagkakasala ay nakaugnay sa pagkain mula sa bawal na punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa mga tukso sa ilang kay Jesus, ang unang punteriya ni Satanas
sa kanya ay sa pamagitan ng pagkain. Niwala ni Esau ang kanyang karapatang pampanganay dahil sa kanyang walang disiplinang gana. Gaano kadalas na ang pagsuway ng Israel ay konektado sa pagkain at inumin? Hindi katakataka na pinaalalahanan ni Moses ang sumunod na mga henerasyon. Sabi sa Deuteronomio 8:3, hindi lamang sa tinamay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Alala ninyo, sinabi ito ng Panginoong Hesus laban sa demonyo. So ang kanyang panlaban ay mula sa salita ng Diyos, isang sipi mula sa lumang tipan. Ang malaking leksyon mula sa mana. Ang mana, siyempre ay isang makalangit na tinapay na itinustos ng Diyos sa mga Israelita sa panahon ng kanilang 40 taon ng pamamalagi sa ilang. Biro niyo yun. Araw-araw kumakain sila ng mana. 40 years na ganun. Biro yung sa dami ng araw-araw na kababalaghan, umuulan ng pagkain. 40 years. Grabe. Biro niyo yung araw-araw nakakita ka ng kababalaghan, tapos hindi pa rin nalilimutan ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakatakot. Sa pamagitan ng regalong ito, tinuruan sila na siya ang malalalang at tagapagtustos ng lahat ng bagay. At saka, ginamit ng Diyos ang kanyang sobrenatural na pagtustos ng mana upang ipakita sa kanila kung paanong iingatan ang ikapitong araw ng Sabat. Tagal silang hindi nakakapangili ng Sabat, 400 years. At ginamit ng Panginoon ang 40 taon sa ilang na linggo-linggo ay binabalik sila sa araw ng Sabat. Nangyari ang 4 na kabalaghan bawat linggo. Una, para sa 5 araw, nagbibigay ang Diyos ng isang araw-araw na pamahagi ng mana. Ang sabi sa kanila ay, kumuha lang kayo ng sapat, isang takal sa isang tao. Kapag sumobra ang kuha nila, napapanis ang sobra. Ang ikalawa, tuwing Biyernes, isang dobling bahagi ng mana ang ibinibigay. Pag Biyernes, 2, di sobra. Kasi yung ikalawang bahagi ay para sa kinabukasan. Pero hindi gaya ng unang 5 araw, hindi ito masisira. Yan ay ang miracle ng nangyayari. Ikatlo, ang mana ay hindi napanis mula Biyernes hanggang Sabat. At ika-4, walang nalaglag na mana sa Sabat. Kaya yung mga lumalabas sa araw ng Sabat para maghanap, wala silang makita. Laging ginagampanan ng Diyos itong mga kabalaghan upang maalala ng taong bayan ang araw ng Sabat at ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa araw na yun. Yun ang pakay. Weekly for 40 years. Na-train sila ng araw ng Sabat. Bagamat wala silang kalendaryo, ay alam nila na pag dumating sa 6 na araw, 2 porsyon ng kanilang kukunin sapagkat sa araw ng Sabat ay walang makukuha. Ang magandang sinasabi rito ay hindi lamang nila natatandaan ang araw ng Sabat, kundi naididiin sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa araw na iyon. Pagkat hindi sila lalabas para kumuha ng pagkain, meron silang makakain. Sabi ng komentaryo ng ating leksyon, nais kumain ng tao.
Nilikha tayo upang ibig kumain. Ang mayamang kasaganaan ng pagkain lumalago mula sa lupa kasi yan ang ating original na pagkain mula sa lupa. Tinanim, sabihin ay gulay at mga prutas. Nagbubunyag na hindi lamang nais ng Diyos na tayo'y kumain, kundi na gugustuhin din natin ang ating kinakain. Hindi lang tayo kakain, dapat ay nai-enjoy natin ang ating pagkain. Sapagkat kung hindi nai-enjoy, ay walang kasiyahan sa pagkain. Ang tanong ay ganito, paano gayon man maaring ang kamangha-manghang regalong ito, yung sa pagkain at pagkagusto nating kain ito, ay maabuso? Paano naabuso? Marahil ay kasi sobra kung kumain, pag-abuso yan. O kaya kumakain ng wala sa oras, abuso rin yan. O kaya sinasarili ang pagkain, pinagdadamot. Pangatlong pagtatalakay, tubig mula sa malaking bato. Exodo 17:1 hanggang 7. Ang Israel ay nagkampo sa Refidim at walang tubig na mainom ang taong bayan. Subalit ang taong bayan ay nauuhaw roon at sila ay nagreklamo laban kay Moses at sinabi, bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto upang patayin mo kami ng uhaw? Kaya't si Moses ay dumaing sa Panginoon na nagsabi, ano ang aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako. Noong lumang panahon sa lumang tipan, ang ibig siyang na babatuhin ay papatayin. Yun ang capital punishment nila. Inilalabas sa syudad at binabato hanggang mamatay gaya ng ginawa nila kay San Esteban. Sinabi ng Panginoon, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ang bato at bubukalan ko ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng manak ni Israel at dahil sa kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? Ang komento ng ating leksyon ay ganito, kakailanganin mo ang maraming tubig sa ilang. Inaasikaso ng Diyos itong problema. Kahit palaaway ang mga taong bayan, hindi nagtitiwala sa Kanya at kahit sinusubukan ng Kanyang abilidad at kahandaang bigyan sila ng tubig. Sa kanilang kawalan ng paniniwala, nilingon nila ang Ehipto. Tinawag ni Moses ang lugar na Masa na nangangahulugang pagsubok at Meriba na nangangahulugang nagpapahiwatig ng pag-aaway. Yun kasi ang naranasan noon. Ang nasa ilalim na problema. Binigyan ng Diyos ng tubig ang mga Israelita sa kabila ng kanilang kawalang paniniwala. Itong dalawang pangalan, yung Masa at Meriba, ay dapat na paalala sa mga Israelita na huwag subukan ng Diyos at huwag makipag-away sa Kanya. Seryosong pinagdududahan nila ang presensya ng Diyos sa gitna nila. Bagamat nakita nila ang lubhang mahahawakang katunayan ng hindi lamang ang kanyang presensya, kundi ng kanyang kapangyarihan at autoridad. Hindi ba presensya yung mga presensya ng Diyos ay ang katunayan ng mga ginagawa niyang mga kababalaghan? Yun. Pati kanyang presensya, kundi ang kanyang kapangyarihan. Tagapagtustos ng buhay na tubig.
Hinampas ni Moses ang malaking bato. Subalit ito ang anak ng Diyos na nalambungan sa maulap na haligi ay nakatayo sa tabi ni Moses at nagpadaloy sa nagbibigay buhay na tubig. Hindi yun naman yung pagkakahampas niya ang nagpalabas ng tubig, kung hindi ang Panginoong Hesus na nasa tabi niya na nalambungan ng ulap. Hindi lamang si Moses at ang matatanda, kundi ang lahat ng kongregasyon na nakatayo sa kalayuan, namasdan ang kalwahatian ng Panginoon. Subalit kung natanggal ang ulap, sila sana'y napaslang ng kakilakilabot na liwanag niya na nakatira doon. Talagang kasama nila ang Panginoon. Tapos sasabihin nila na asan ang Panginoon? Nasa gitna ba natin o wala? Kung nagpakita ang Panginoon, patay silang lahat. Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay isang simbolo ng buhay dahil kung walang tubig, walang buhay. Bawat selula ng ating katawan ay nangangailangan ng tubig. Tayo mismo ay 60% tubig. Kahit ang ating mga buto ay bahagyang binubuo ng tubig. Kaya ang paglalaan ng tubig sa ilang para sa kanila ay isang tanda para sa mga Israelita na kinakalinga ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan at na maaari silang pagkatiwalaan siya. Subalit, muli, kailangan silang sumunod. Sa 1 Corinto 10:4, iprinoklama ni Pablo, ang malaking bato ay si Kristo. Si Kristo mismo ay hindi lamang gumabay sa kanila kundi nagtustos sa kanila ng tubig. Awit 78:15 at 16. At nasapatan ang ibang pangangailangang espiritual at pisikal. Para sa kanila, si Kristo ang pinagmumulan ng buhay at ng tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. So, yun ang spiritual na kahulugan ng tubig, na tubig ng buhay. Hindi lang yung buhay sa kasalukuyan, kundi ang buhay na walang hanggan. Gaya na ang isang malaking bato ay matatag, gayon din matatag ang pinamunuan ng Diyos ang kanyang bayan. Maaasapan siya dahil hindi siya mabibigong tuparin ng kanyang mga pangako. Merong namang katanungan sa ating leksyon. Ano ang mga bagay na ngayon na ay kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos? Meron ka bang mga dapat na isugo sa Kanya? Paano ka matututo na pasakop sa Kanyang kalooban at maghintay para sa Kanya upang kumilos sa Kanyang panahon? Ante nga naman, yung timing ng Panginoon. Dapat alam natin na siya'y kumikilos ayon sa tamang panahon. Hindi basta-basta, ang timing niya ay perfect. Kaya dapat tayo ay matutong maghintay, mapagpasensya, magpagtiis na hinihintay ang tamang panahon ng Panginoon sapagkat laging sa panahong yun ay ikabubuti natin. Bakit ito'y hindi laging madaling gawin? Ang dahilan niyan ay karaniwan mainipin ang tao. Pangalawang pagkakahati, isang malaking hakbang sa kasaysayan ng taga-Israel. Titingnan natin si Jethro, Exodus 18:1-7. Si Jethro ay nakabalita ng lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel na kanyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. Isinama ni Jethro si Zipporah na asawa ni Moises
at ang dalawa niyang anak na lalaki, si Gersom at si Eliezer. Sila'y nagtanungan sa isa't isa ng kanilang kalagayan at sila'y pumasok sa tolda. Ang kanyang mabungang dalaw. Dinalaw si Moses ni Jethro, ang kanyang biyanang lalaki na tinawag ding Reuel. Nakita natin yan sa Kapitulo 2, tatang 18 ng Exodo. Kasama ni Jethro ang misis ni Moses, si Sifra, at dalawang iho, sina Gersom at Eliezer. Dumating si Jethro dahil narinig niya ang tungkol sa kamanghamanghang pagpapalaya na nagawa ng Diyos para sa Israel. Detalyadong isinalaysay ni Moses kay Jethro lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa mga Ehipsyo alang-alang sa Israel. Ang lahat ng hirap na kanilang naranasan sa daan at kung paano iniligtas sila ng Panginoon. Ang tugon ni Jethro sa kilos ng Diyos sa Exodo. Pinapurihan ni Jethro ang kabutihan at pambihirang pamamagitan ng Diyos sa kapakanan ng kanyang bayan. Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ng Faraon at nagligtas sa mga tao mula sa ilalim ng kamay ng mga Ehipsyo. Ngayon aking nalalaman ng Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos sapagkat nang sila'y magpalalo laban sa kanila. Ang nakikita natin dito ay isang halimbawa ng kung paano gumawa ang Panginoon sa gitna ng kanyang bayan ay upang maging isang saksi sa sanlibutan ng kung sino ang tunay na Diyos at ng ano ang magagawa niya para sa kanyang bayan. Ito ang modelo ng mangyayari sa Israel sa Kanaan. Ipakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa bansang Israel, sasagana sila, at yung kanyang mga ginagawang ito ay magiging saksi sa lahat ng mga paganong bansa na nakapalibot sa Israel. Ting sila ay dadaan sa Israel sapagkat ang Kanaan ay crossroad. Dadaanan niya ng mga nagbiyahe ay makikita nila ang kasaganaang gagawin ng Diyos sa kanila. Magiging saksi sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya aalamin nila, magtatanong sila tungkol sa Diyos ng Israel. Yan ang paraan ng Diyos upang abutin ang mga pagano sa palibot ng Israel sa Kanaan. Ang kanyang napakadakilang payo. Kasabay ng oras na nalaman ni Jethro ang tungkol sa tunay na Diyos, siya mismo ay may iaalok sa bayan ng Diyos. Matalino at kapakipakinabang na payo. Kinailangan ni Moses na ayusin ang sistemang legal na may makatarungan at patas na mga prinsipyo. Kailangan din niya ang mga natatalaga at matatapat na hukom, mga lalaki ng integridad, buong talinong inisa-isa ni Jethro ang mga sumusunod. Ang payo niya ay bunga ng nakita niya kay Moses. Maghapong nakaupo at isa-isang lumalapit ang mga tao, yung kanilang mga problema, mga reklamo, ay binibigyan niya ng solusyon. Ay gaano karaming tao yan? Sabi ni Jethro, mamamatay ka niyan. Maaga kang mamatay. Tsaka wala ka na ibang magagawa. Hindi maayos yan. Kaya sinabi niya ang dapat gawin. So, una, sabi niya, maghanap ka ng mga tao at ito ang kanilang mga kwalifikasyon. Mga lalaking may takot sa Diyos. Kalawa, na mga mapagkakatiwalaan. At ikatlo, namumuhi sa hindi tapat na pakinabang.
napakagandang kwalifikasyon ito ng mga leader sa iglesia lokal, mga leader sa ating mga misyon, komperensya, sa anumang organisasyon ng Adventista. Itong tatlong ito ay dapat na gawing pamantayan sa pagpili ng mga leader. May kakayahang tao na may mabuting karakter ay kinakailangang mahirang sa iba't ibang unit ng libo-libo, daan-daan, tigli-limampu at tigsasampu. Yun ang sabi niya. Hati-hatiin mo sila ng libo-libo. Yung libo-libo yun ay hatiin din sa daan-daan. Yung daan-daan, tig-limampu. At ang tig-limampu ay tig-sampu. Bawat unit ay may leader. So, ang pinakamaliit ay 10. Kaya yung 10 na yon ay dun sa leader tatakbo. May problema sila. Nangangailangan ay dun tatakbo. Hindi takbo kagad kay Moses. At kung ang problema ay napakalaki para sa leader ng 10 na harapin, dadalhin yan doon sa leader ng 30. Ganon din. Pag mas malaki pa, dadalhin sa leader ng daan-daan. Hanggang sa leader ng libo-libo. Kung hindi kaya, doon lang papasok si Moses. Kaya shared leadership yan ang tinatawag. Delegation, yan ang isang technique ng leader. Matuto siyang mag-delegate, hindi lahat. Yan trabaho niya. Sa gantong paraan, ang pasaning administratibo ni Moises ay mababawasan at makakapag-focus siya sa makakabuluhang problema. Sa gayon, mabuting mapaglilingkuran ang mga taong bayan. Hindi lang si Moses ang mapapagod. Pati yung mga taong nakapila, naghihintay na makausap niya, mapapagod din. Pati ang oras, sayang. Kaya nga, sabi ng ating leksyon, tinanggap ni Moses ang matalinong payo ni Jethro. At naghirang ng mga leader sa iba't ibang administratibong papel. Maaring binaliwala lamang ni Moses ang matandang lalaki at sinabihan siyang huwag makialam. Hindi niya ginawa ito. Anong mahalagang leksyon ang matututuhan natin mula sa kanyang kahandaang makinig sa taong ito na hindi naman isang Hebreo? Actually, kahit sinong tao ay maaaring magkaroon ng mabuting isipan na hindi naiisip ng inuman. Kaya magandang makinig tayo sa mga tao. Pangatlong pagkakahati. Nasapatan ng espiritual na uhaw at gutom. 1 Corinto 10:11. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ang paliwanag ni Pablo. Lahat ng mga bagay na nangyari sa mga Israelita ay mga halimbawa at babala para sa mga tagasunod ni Kristo at matutulungan silang iwasan ang mga katulad ng mga ligali. Ibig sabihin, matututo sila mula sa mga halimbawa na mga naunang tao. Ito'y kaukulang tagubilin para sa atin. Tayo na nabubuhay sa wakas ng kapanahunan, ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan ang banal na espiritu upang palakasin ang mga mananampalataya, kalakip ang kapangyarihan, pag-ibig at sariling disiplina. Kung paano na ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu ay pinagpala sila nung araw, inakay sila, hindi sila pinabayaan. Ganon din naman ngayon sa atin. Ang nangyari sa kanila ay mga leksyon sa atin. Makakagawa sila ng tamang kapasyahan at sundin ang kanyang katuruan.
Si Jesucristo ang pinagmumula ng bagong buhay. Makagagawa sa atin sa isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa mamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyong kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma 12:1 at 2. Ano raw yung ikabubuti natin pagka sumunod tayo sa sinasabi dito ay ating makikita ang mabuti, ang kasiyasiya, ang kalooban ng Diyos. Tatlo yan. Ang mabuti, mga kasiyasiya, at ang kalooban ng Diyos. Ang lumang tipang mga leksyon at si Jesus. Pinulot ni Jesus ang mga leksyon mula rito sa mga salaysay ng lumang tipan, lalo na sa mana at tubig. Ginamit yon ng yung mga larawang yon upang magturo ng katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Natuklasan ng babaeng Samaritana na nag-aalok si Kristo na isang bagay na hindi niya makukuha sa anumang lugar. Ang panloob na pagkauhaw para sa kapayapaan, kagalakan at kaligayahan ay nagmumula sa Diyos at kaya ang Diyos lamang ang makapagbibigay saya rito. Ang Jehovah Jireh, hindi nabagay sa leksyon ito, pero nababagay dito sapagkat makikita natin sa leksyon na ang Diyos, ang Jehovah Jireh, ang nagtutustos ng lahat ng ating pangangailangan. Sa konteksto ng mana, pinaliwanag ni Jesus na ang Diyos, hindi si Moises, ang naglaan nito para sa taong bayan. Pagkatapos na idiniklara ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. 1:35. Inulit ng 2 beses ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Mahalaga yan sapagkat ang paraan ng pagdiriin sa Biblia ay inuulit ng 2 beses. Dito, inulit niya na siya ang tinapay ng buhay. Gaya ng mana sa ilang ay tinapay ng buhay. Kaya ang tubig mula sa malaking bato ay regalo ni Kristo upang sapatan ang kanilang uhaw. Bukod dito, sa mga pisikal na aspeto, ang tinapay at tubig ay may spiritual na kabuluhan din. Dahil si Jesucristo ay ang tinapay ng buhay at ang buhay na tubig. Sa Kanya lamang, kung gayon, maaaring ating spiritual na uhaw at gutom ay tunay na masisiyahan. Kahit na sa spiritual na pangangailangan, pagkauhaw at pagkagutom ay higit niyang ipararanas sa atin ang kasagutan sa problemang yan. Huling salita. Ang mga Amalekita ay hindi ignorante sa karakter ng Diyos o ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ngunit sa halip na katakutan siya, itinakda nila ang kanilang sarili upang salungatin ang kanyang kapangyarihan. Sumumpa sila sa pamagitan ng kanilang mga Diyos, nawawasakin nila ang mga Hebreo at ipinagyabang nila na ang Diyos ng Israel ay magiging walang kapangyarihan upang pigilan sila. Yan ang mga Amalekita. Kaya hindi tayo magtataka na sa lumang tipan ay inutusan ng Diyos na wakasan ang pag-iral ng mga Amalekita. Talagang walang ititira. Nang biglang atakihin nila ang pagod at walang lakas na hanay ng Israel,
walang kalaban-laban, di sila trained na sa gera, wala silang maarmas. Natatakan na nila ang kamatayan ng kanilang bansa. Yan ang konklusyon ng pagpapakita ng isang linggong pag-aaral ng ginawa ng Diyos na hindi pinabayaan ang kanyang bayan. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang tinapay ng buhay at ang buhay na tubig, dalangin kong ikaw ay masusumpungang siya na ang lahat ng sapat na tagapagtustos ng lahat ng mahalaga sa buhay. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha mo rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.